Mapagpalang araw po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, mag-walking po tayo. Alam niyo yung walking exercise. Maganda sa daloy ng dugo na dinadala ang dugo sa puso, din ang puso dinidistribute sa iba't ibang bahagi ng ating katawan mula sa utak hanggang talampakan. Yung puso po, yun motor. Hindi po tumitigil yan. Kahit natutulog ka, titigil lang yan pagpatay ka na. Po, kahit natutulog ka, maandar yan. Gising ka, maandar yan. Yan. Ang ginagawa niya po, kailan i-circulate niya yung dugo sa buong katawan natin. Po, kasi yung dugo, nagdadala ng oxygen papunta sa ating utak. Po, kaya yan po ang trabaho ng walking. Kaya ating titignan ngayon ang walking. Yan ang aking dalawang kalaga. Si Summer at Winter. Oy, Summer! Tigil! Napakaano po nila, no? Yung dalawang aso na yan. Lahi sila ng Shih Tzu. Bumababa tayo mula tayo sa third floor. Kaya tumagdaan lang ito. Exercise ko na po ito. Hakit manahog. Oh. Tumagdaan na binababahan ko. Ayan o, si Tassilo. Yan. Mga lahi Shih Tzu po yung aso ko na ang tawag dito. Hindi sila pango. Yan. Kaya hindi sila pangit. Maganda, mabait sila. Ano ba? Ang hawak ko po, Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ayan o. Sabi ng Panginoong Yesus sa Marcos 8, babasahin ko po 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. 37. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ano po? 38. Wag na po. Hanggang 37 lang. 36, 37 ng Marcos. So, ang issue rito, sabi ni Jesus, ano mapapala mo? Kahit makamtan mo na yung buong daigdig. Ang tinutukoy po rito, yung buong kapangyarihan, kayamanan, lahat, everything. Ay mapasayo. Ano mapapala mo? Sabi niya. Ayan. Ngayon, ang senaryo sa Pilipinas. Ang iniimbestigahan ng Kongreso at Senado ay tungkol sa kayamanan na kinukurap at kinurap ng mga nasa gobyerno. Lakad tayo, kaibigan. Walking. Ayun, may babasahin tayo rito. So, sabi ng ating Panginoong Yesus, aanin mo yung kayamanan mo. Kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo sa apoy ng impyerno. Yan ang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ang mga politiko, walang sawang nagnanakaw ng pera ni Juan de la Cruz. Ayan, nahayag na po yan sa mga Kongreso at Senado. Napatunayan na bilyon pera po ang binubusa ng mga politiko mula sa presidente hanggang sa ibaba.
Nanonood po ako ng mga balitang yan. Oh. Kaya sabi ni Jesus, ano man ang pera mo dito sa mundong ito, mamamatay at mamamatay ka rin. Kaya sabi niya, ano magagawa ng pera mo para hindi ka mamatay? Ito, maraming estudyante po. Ayan. Mga student, nag-aaral ba kayo o naglalakwatsa lang kayo? Mga balita na natin. Ha? Kawawa naman ang magulang ninyo. Bakit? Paano nakawal magulang? Pinag-aaral kayo pero naglalakwatsa kayo. Hindi kami naglalakwa, tsaka kami lang. Sinabi ko bang naglalakwatsa ka? Yes! Baka tinama. Bakit? Paano nasabi yan? Baka tinamahan ka. Hey, motherfucker! Sabi nga nila, ang may sugat na aray. Ah. Ayan. O, paalala lang sa inyo mga student, ha. Baka pinagpapaharal kayo ng nanay nyo, tatay nyo. Humingi kayo ng baon araw-araw. Pero, boyfriend, girlfriend, ang ginagawa nyo. Ang masakit, pag-graduate nyo, may dala na kayong pakwan. O, di ba totoo yan? Mga student, sa edad din yan, pwede na kayong gumawa ng bata. O, di ba totoo yan? Kaya nyo nang gumawa ng bata. Kainan sa may tubigan. Ayan. O, di ba totoo yan? Sa edad nyo yan? O. Oh, may tanong ako sa inyo, brother. Ano yan, brother? Marunong na ba kayong gumawa ng bata? Hindi pa tunap. Ay, marunong na tunap. Paano ba gumawa nun? Ayan. Ayan, si Tonap. Tonap? Manood ka sa YouTube. Manood ka sa Facebook. Tunap? Oo, tunap. Sana, mga student, pagbutihin ninyo inyong pag-aaral. Yung diploma sana ninyo, irigalo nyo sa inyong mga magulang. Ang masakit, baka matapos kayo sa Juan Nolasco, may dala kayong pakwan. Yan po yung Juan Nolasco High School. Oh, mga high school na po yan. Marunong na po silang gumawa ng bata. Oh. O, hindi ba mga student? O, may tanong ako. Di ba marunong na kayong gumawa ng bata? Alam nyo, ang payo ko sa inyo, ha, mag-aral kayong mabuti. Otang, ayan. Ang diploma ninyo, ang mahalaga sa tatay nyo, sa nanay nyo. Hindi mahalaga kung ano kayo. Ang importante ay yung diploma. Pero yung iba, nagpapagawa ng diploma. Saan? Sa Recto University. Baka pupunta kayo doon kayo magpagawa ng diploma. Mahawa naman kayo sa inyong mga magulang na nagpapakahirap. Ha? Mahawa kayo sa kanila. Gusto nila kayong matapos, tapusin nyo ang pag-aaral. God bless us all po. Roski. Ayan. Hello, guys. So, actually hindi naman student ang paksa natin eh. Nadaan lang ako sa mga student. Ang paksa po natin tungkol kay Jesus. Okay, babasahin ko yung sinabi ni Jesus. Makinig kayo, student. Ito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. By the way, ako nga pala si Brother Manny, ang inyong kaibigan kay Jesus. Hindi nyo ako kalaban, kundi kaibigan nyo ako. Ang sabi ni Jesus ay, sapagkat mapapala ng isang tao, makaptan man niya ang buong daigdig. Ibig sabihin, lahat ng
daigdig mapa sa iyo. Sabi ni Jesus. Oh, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Oh. Anin mo yung pera. Kung mapapahamak ka naman sa apoy ng impyerno. Ayan, di ko po alam anong ba't lumalabas siguro. Sortel na Sabado ngayon eh. Ayan, Juan Nolasco High School. Dito po tayo sa District 1, Tondo, Manila. Okay. Oh. May tanong ako sa inyo, mga student. Kaya nyo na bang gumawa bata? Oh, ba't di kayo makasagot? Sabi ng isa, depende raw. Anong klase kaya ang depende yun? Depende po sa kanila kung gagawa sila. Ayan. Depende raw kung gagawa sila ng bata. Delikado? Delikado. O sige, tuloy na po tayo, ano? Ang pagiging estudyante ay maganda. Pero dapat mag-aaral ka habang pinag-aaral ka ng iyong magulang. Hindi yung nag-aaral ka, kumukuha ng baon. Pagkatapos babagsak ka. Ang lahat ng grado mo kulay pula. Delikado. Yan. Ikot po tayo. Walking, walking. Maganda sa daloy ng puso. Sa daloy ng ating dugo. Dito po tayo sa Barangay 91, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po tayo sa Riverside kung tawagin. Riverside. Ayun, may aso. Mukhang galit yata. Skinita. Ito. Nasa Riverside na po tayo. Nagwo-walking tayo. Ayan ano. Ano ko itong gabi ng Manila? Ay, pagyaya niya, yakapin nyo. Sa Riverside po tayo, no? Dito sa may Pritil. Pritil. O south ng Barangay 91. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sa Riverside. Ayan o, tingnan po natin. Ayan. Yan po yung river. Kaya Riverside kung tawagin po nila dito. At yung mga address po rito, ay isa lamang ang number ng bahay. No? Good morning, nanay. Selfie. Oh, good morning po. Ayan, napicturean ka. Si nanay po yun, napakasipag po niya. Kahit may edad na, masipag pag magsimba. Okay. Lakad tayo. So, ang nangyayari po sa bansang Pilipinas ngayon, nabubulgar na po yung mga nakawan. Ano? Especially, yung nakawan sa nakaraan administrasyon Duterte. Ayan. Sa napapanood po yan sa Quad Committee ng Congress at saka doon po sa hearing sa Senado kung paano po nilang kinukurap ang pera ng taong bayan, kung paano nila nakawin.
Kaya akala nila, ninanakaw nila yung kaban ng bayan, ninanakaw nila yung pera ng taong bayan, akala nila madadala nila sa kabilang buhay. Yung mga politikong magnanakaw. Oo, masarap ang kakainin mo. Pero hindi mo bahala, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Ibig sabihin, hindi mo madadala ang pera mo. Sabi nga ni Apostol Pablo, wala kang dala sa mundong ito, nang dumating ka, wala ka rin madadala pag-alis mo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistola. Titignan natin, ano po, yung sinabi ni Pablo. Ito, babasahin ko po yung sabi ni Pablo, ano? Ikot muna natin para makita natin. Meron po tayong tagapakinig dito. Ito. Ayan. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Timoteo 6:7. Basahin ko po. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan sa mundo po. At wala rin tayong madadalang anuman pag-alis natin dito. Ibig sabihin ni Pablo, nang dumating tayo sa mundong ito nating kinagagalawan, wala tayong dala. Ubad tayo di ba? Nakakita kayo ng bago silang na bata, may dala ba? Wala. Pag mamamatay ka, may madadala ka ba? Wala rin. Bakit ang gusto ng tao magnakaw ng magnakaw? Lalo na yung mga politiko. Alalagyan na ninanakaw nila. Pera ng bayan, ninanakaw. Yung budget, bubulsa yung kalahati pamimigay. Oh. Panoorin niyo po yung nangyayari ngayon sa investigasyon ng Senado at Kongreso. Bilyon pera po ang ninanakaw nila. O ninakaw na nila. Pagkatapos magdadala sila ng resibo. Peke. Kaya sabi, wala tayong dala. Ano pa sabi ni Pablo? Ito. Na Akin na po hawakan ko. Hindi, okay lang. Ang nais, magnasag yumaman na huulog tas sa tukso. Oh, yung pagyaman pala, tukso. Oh, tukso. Layuan mo ako. Di ba ganun ang kata ni Eva? Eugenio. Sabi ni Pablo, hindi ako may sabi niyan. Oh. Ang nagnanasang yumaman. Eh sino ba naman ang ayaw yumaman? Lalo na kung mahirap ka pa sa daga. Pero maganda kung yayaman ka, ang Diyos ang magpayaman sa iyo. Ang problema, nakaw dito, nakaw doon. Pag iniimbestigahan, hindi nila kayang ipaliwanag yung kanilang ninanakaw. Oh, di ba ganon? Oh, tuloy natin. Ang nagnanasang yumaman, nahuhulog sa tukso at nasisiro sa bitag ng masasama. Masama pala yan, kaibigan. Wag! Gusto mong mahulog sa masama? Ibig sabihin, mahulog kay Satanas. Kasi si Satanas ang promotor ng kasamahan. At mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Nakakamatay po pala pagyaman. Yan na sinasabi ko po sa inyo. Ang Diyos ang magpayaman sa iyo. Hintayin mo. Hingin mo sa Diyos ang kayamanan. Huwag mong hanapin sa iyong sariling sikap. Tuloy. Yes. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi. Yan. Alam nyo, yung tao mahal na niya yung pera. O, di ba totoo? O, mga nanay. Hindi ba mahal nyo ang pera? O, kung hindi nyo mahal ang pera, ito huwag nyo tanggapin yung mga pera binibigay sa inyo, di ba? Bakit naman po? Nagtatanong lang ako. Ba't mo ko tinatanong, nanay? Sinasagot ko naman po. Tuloy natin. Agad na nyo! Nakikinig kami! Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamahan. Kasamahan pala yan, na natin na salapi. O, ikot nyo ulit yung ang dami na nakikinig sa inyo. Ayan. Yan.
Dahil sa paghahangad na yumaman, may taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapagatian. Yung nalalayo sa pananampalataya, ibig sabihin nalalayo sa Diyos. Dahil po sa, Pera. yan, ang sabi ni nanay, dahil po sa pera. Ayan si nanay, oh. Ayan, oh. Oh. Isipin nyo po, ang pera dapat gamitin mo. Huwag ikaw ang magpagamit sa pera. Sige, tuloy tayo. Sana nasiyang kayo mga nanay. Thank you po Oh. na naging aral. Merry Christmas po. Opo. O tinanggap na ninyo mga bigayan. Opo. Hindi kayo makasagot ha. Ay, Mukhang ayaw nyo pang aminin ang mga bigayan. konting buhayan. Ayan. Po, dapat sa linggo. Ah. Sa susunod na yung pera. Thank you. Pera, wala. Sa susunod na nga. Wala ho yan, Diyos. Totoo. Sa susunod. Bakit alam niyo po? Sinasabi sa akin. Namimili kayo ng pera. Hindi, ang sabi niya, sabihin mo sa mga nakikinig, sa susunod na yung pera. Mukhang hindi naniniwala si nanay ah. Naniniwala ho ako. Ayan. Ayan. Pero sila lang Totoo naman yan, nanay. Totoo yan. Disyembre na po, hindi na matatapos itong taon na ito. Bubuhos ang maraming kayamanan. Wow, thank you, God bless. Di ba? Yaya ni Lord, thank Oh. you. Pero pag tinanggap niyo po yun, magpasalamat kayo sa Diyos. Huwag niyo silang pasalamatan. Ang Diyos ang pasalamatan ninyo. Bakit? Eh, galing sa Diyos yan eh. Yaya ng Diyos yan. Yan. Walang tao kayo dyan. Nakakatuwa po ano. May mga kagaya nila, mga nanay na Sa'yo. nakinig, kaya medyo tumagal ako doon ng kaunti. Kasi po, kaya kung inyo napansin na sa mga estudyante nung kanina, sabi ko kaya na ninyong gumawa ng bata. O, kumusta si ano? Kapatid mo si, ano pangalan? Sino? Yung kapatid mo? Sino kapatid? Yung babae sa post office. Mabuti naman. Nasaan siya ngayon? Sa Manes, nag-ano sa katedral. Pero dyan na siya umuwi. Ano, retirado na? Hindi pa. Ganun ba? Nasunog na yung post office ay pa mag-retiro? Ayan. Ay. Dahan-dahan tayo. Hindi tayo mahanap. May pagkikita ko sa inyo. Ito po yung tulay na ito. Tulay, yan. Nung araw po, tuwing hapon, siguro may mga may kita 10 taon na nakakaraan. Dito tuwing hapon na Sabado, ang daming mga naka-standby na kabatahan. Dito ko po nasaksiyan, mga bata nagdadalang taho. Oo. Ang edad nila 10, 11, 12, 13, may dala ng mga pakwan. Dito. Ito tulay nito, saksi ito. Isipin nyo po yun. Ang aga nila nabubuntis. Kaya nasabi ko sa mga estudyante kanina, kung sila'y marunong na gumawa ng bata. Ang enjoyment ng isang estudyante, yung high school siya. Kaya marami pong nag-aaral na high school na hindi natatapos gawa ng nabubuntis ng mas maaga. Ano? Nabubuntis ng mahaga. Kaya sagot pa ng bata kaninang estudyanteng babae, sabi niya sa akin, depende. Aba,
Depende pa raw. Alam niyo yung kabunduhan ngayon? Malakas ang atak ng kabunduhan dito sa mundo. Kaya nga kamunduhan ang tawag eh. Mga bata, estudyante, nag-aaral. Yung iba nagtatapos, may dalang pakwan. Ibig sabihin, nabuntis po sila ng maaga. Kaya, hindi man nila nasulit. Ano po, nagdadalang tao na. Dito tayo sa Kapulong Highway. Tandaan nyo po ha. Ano sabi ni Pablo? Wala tayong dinala sa mundong ito. Wala rin tayong madadala pag alis natin. Hindi ko sinabing masama magpayaman. Pero kung magpayaman sa iyo ang Panginoon Diyos, maganda. Kasi pag pinayaman ka ng Diyos, sigurado matibay yun. Makikilagay lang po, babasa lang ng Biblia. Okay, ulitin natin yung sinabi ni Pablo. Si Apostol Pablo ay apostol ni Jesus sa mga Pilipino. Anong sabi ni Pablo? Ito po ang nakalagay. Basahin natin. Ito po babasahin ko muli ha. Sabi ni Pablo, unang Timoteo 6:7, wala tayong dinala anuman sa sanlibutan. Ang ibig sabihin dito, nang ipinanganak tayo ng ating mga magulang, wala tayong dala. At wala rin tayong madadala anumang pag-alis natin dito. Pagkamatay natin, wala rin tayong madadala. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Akala ng isang tao madadala niya kayang kayamanan. Hindi po. Di ba nangyayari? Pag mayaman yung magulang, pinapatay nila para paghati-hatihan na nila yung kayamanan ng magulang. Hindi po ba ganyan? Marami pong ganyan mga anak. Yan. Yung iba naman, ipapa-insure mong asawa mo ng milyon, then papatayin mo lang pala para makuha mo yung milyon. Ganyan po ang buhay sa mundong ito. Kita nyo mga politiko, ninanakaw nila yung pera ng taong bayan. Manood kayo ng Kongreso, manood kayo ng Senado. Ang issue pag nanakaw ng pera ng bayan. Si Duterte magnanakaw, sabi nila. Kita nyo, anak, ama, lumalabas na po ang katotohanan na ninanakaw nila ang pera ng taong bayan. Tatawid tayo. Yan. Kawawa po ang mga Pilipino. Bayad ng buwis. Ninanakaw ng mga politiko.
ba ganyan? Ako nanonood ako, kaya ako nasasabi yan. Napapakinggan ko, nakikita ko, napapanood ko sa Kongreso at Senado paano nila waldasin yung pera ng taong bayan sa kanilang pasariling hangarin. Sige, ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ang pahalala ko lang po, yun nakasulat sa Biblia. Sabi ni Jesus, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, useless lang. Useless lang. Kasi sabi ni Pablo, pumunta ka rito sa mundong ito, pinanganak ka ng nanay mo, wala ka naman dala. Pag namatay ka, wala ka rin madadala. Kaya sabi pa ni Pablo, yung pera, ugat ng lahat ng kasamahan. Pag nagpagamit kayo ng pera, yun ang ibig sabihin ni Pablo. Dapat ang pera ginagamit lang ng tao. Huwag kang magpagamit sa pera. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Walking ni Brother Manny Bautista. Dito lang po sa District 1 Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!